Magpapaalam na raw ang Death 15 dahil sa pagkatalong nangyari sa finals na first time naging luhaan ng San Miguel at MVP team pa ang nakatalo sa kanila. Kaya naman agad nang magpapalit ang San Miguel ng roster at coaching staff. Dadahan-dahanin na nga raw ng SMB management ang paggawa nito. Vic Manuel ang unang masasampulan sa umanay revamping na gagawin ng SMB. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Yung original na Death 5 ay naging Death 15 na, pero tila parang mas malakas pa nga siguro yung original na Death 5 kesa sa Death 15 na tinatawag. Kasi yung Death 5 ang tagal bago nabuwag kasi ang tagal din nilang naging dominant sa championship title. Sa palagay ko nga, kung hindi lang nagkaedad yung mga miyembro ng Death 5, unstoppable talaga yun. Ngayon naman eto, kabago-bago pa lang nabuo ang Death 15 na yan, mukhang bubuwagin na. Ganito po yan, base sa aking narinig, mukhang uunahin ata ang pagpapalit ng coach. Lagi naman nating binabalita to, pero ngayon mukhang seryoso na talaga sila. Alam niyo si Coach Gallen parang nakasalalay lang sa abilidad ng kanyang players. Kumbaga ipagpalagay na lang natin na nagpalit ng coach itong Meralco at SMB. Ilagay natin si Coach Ninad sa SMB. Tiyak ako na hindi ganyan ang balasahan at rotation nila. Tsaka si Coach Gallant masyado na ring dependent kay Abay na na-overwork din ni Abay ang kanyang sarili habang naglalaro na ng up to 42 minutes every game. Kaya kung napapansin nyo, nagiging malakas lang si Abay kapag nakapagpahinga ng matagal. Pero kung sunod-sunod na ang pagkakagamit sa kanya, talagang overuse na masyado. Meron namang big man ng SMB, si Tautua, Brondial. Bakit parang hindi naman nagagamit ng maayos? Nandyan pa nga si Vic Manuel. Ibig sabihin, tama ang desisyon nila na palitan si Coach Gallant. Kung ibabalik naman si Coach Leo Austria bilang head coach, duda ako kasi parang ganun pa rin naman ang resulta. Nakabakuran na lang lagi kay Junmar. Kapag wala ng Junmar, wala na. Defenseless. At kapag mahina na, parang nagiging useless na rin ng mga star players nila. Tsaka ganitong estilo lagi. Agaw pansin na yan ni Ninad at nakuha rin nila ang swak na kahinaan nila. Pangalawa, syempre ang mga players. Gaya ng sabi natin, hindi naman problema kung hindi magpapalit ng players ang SMB. Kasi nga caliber team sila, good quality lahat. Kailangan lang balansehin ang pagkakabuo-buo sa kanila. Kasi ang SMB mas maraming individual player kaysa sa role player. Pangatlo, yung young talents or rookies. Isang asset si Brandon Bates sa PBA dahil kakasalta pa lang niya, gumawa na agad ng pangalan, nagkampiyon pa. Marami na ring aging players ang SMB at iba na rin sila gumalaw. Pangapat, marami silang injured players na nagiging magic bunot. Biruin nyo, magic bunot na lang si Romeo ngayon dahil iniingatan nilang kanyang katawan na masyado ng marupok. Overall, may mga lackings pa rin ng SMB bukod sa poor coaching. Dahil unti-unti nang bubuwagin ng Death 15, ano-ano pang pwede nyong masuggest para maging matibay ang roster ng SMB? Tara, next update. Vic Manuel ang unang masasampulan sa tinatawag na revamping ng SMB. Dati ko nang sinabi to sa isa kong vlog, diba? At hindi nga ako nagkamali. Nakikita ng SMB yung aging na si Manuel, mabilis na nag-slow down. Sobrang injury prone na rin. Nangangailangan rin ngayon ng SMB ng mga batang big man na pwedeng hasain. Kung si Vic Manuel nga ay papakawalan na, merong 2 hanggang 3 teams ang nakaabang. Una, Converge. Kailangan ng Converge si Manuel dahil sa experience na dala niya. Siyempre, para maturuan ng mga batang big man. Pangalawa, Ross. Pero para sa akin, kahit kailangan siya ng Ross, pero hindi pa rin siya nababagay dun. Kasi sa system ni Coach Yang, pangyang talent yun eh. Pagod na rin si CYG sa mga players na matakaw sa injuries. Pangatlo, siyempre, Magnolia. At ito rin sa palagay kong pinaka-destinasyon ni Manuel. Base kasi sa mga clue na narinig ko, mas malapit ang Magnolia sa option. Kung papipiliin si Manuel, 1,000,000% sa Magnolia siya pipili dahil mas malapit ang chance na magkampiyon. Malaki pang sahod. Imposible naman kung pipiliin niyang independent teams over Magnolia na isang mayamang kumpanya. Si Vic Manuel din ay binabangko na lang ng SMB at mas umiiksi pa kanyang playing time ngayon. Ibig sabihin, hindi na talaga interesadong SMB sa serbisyo niya. At isa pa, medyo nalilito kami kasi ang sabi ni Vic Manuel, wala naman daw siyang injury. Sabi naman ng SMB management, meron daw injury si Vic Manuel tsaka hindi na raw nagpa-practice sa loob ng mga 2 weeks. Tapos sabi ni Manuel, pinabulaan na naman niya ang mga bagay na yon. Hindi lang talaga siya ginagamit. Kaya naman parang
Kumbaga yun na yung mga senyales na talagang ayaw na ng SMB sa kanya at iti-trade na talaga siya. Well, nagkaroon naman ng meeting ang SMB tungkol sa mga bagay na ito at tungkol kay Vic Manuel. Kaya ayon sa Spain, abangan na lang daw natin mga next week ang resulta nito. Kayo mga quiz, saan nyo gustong mapunta si Vic Manuel kapag iti-trade na siya ng SMB?